Tinawag ni Bamban Mayor Alice Guo na traumatic ang ilang tanong sa Senado na hindi niya nasagot para umano di makaladkad ang ama sa issue. At kabilang daw kasi sa mga paliwanag ay ang pagiging anak ng ama sa kasambahin nito. Si Senador Ontiveros naman, ipinuntong may mga kaduda-duda pa rin tulad ng pagiging incorporator ni Guo sa Pogo sa Bamban kasama ng iba umunong may kaso abroad. Nakatutok si Mariz Umali. Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po. Ang ganitong sagot ni Bamban Mayor Alice Guo sa tanong ng mga senador tungkol sa detalye ng kanyang pagkatao, ipinaliwanag niya sa inilabas na pahayag sa kanyang social media page. Humingi ang alkalde ng paumanhin sa isang pahayag na pinost online. Halos blanco lang daw siya tuwing haharap sa mga senador. Traumatic daw kasi ang mga tanong sa Senate hearing tungkol sa kanyang pagkakakilanlan dahil sasariwain umano nito ang sugat ng kanyang kamusmusan. Anak daw kasi siya ng kanyang ama sa kanilang kasambahay. Bata pa raw ay iniwan na siya ng kanyang totoong ina. Pinalaki raw at itinago siya sa hog farm. Iniwas daw siya sa mga bagay na magbibigay sana ng kanyang pagkakakilanlan. Yan daw ang dahilan kaya halos wala siyang matandaang karanasan. Giniit niyang totoong home tutored siya at walang papel o diploma ng isang formal na edukasyon. At totoo umanong nalaman lang niya ang pangalan ng kanyang ina nang iparehistro ang kanyang kapanganakan nung teenager na siya. Ang pag-iwas umano niya sa mga tanong ay dahil ayaw na niyang makaladkad ang 70 anyos na ama sa issue. Sa parehong pahayag ay tinanggi ni Guo na may kinalaman siya sa nireid na pogo sa Bamban. Hindi umano siya protektor o nasa likod ng iligal na operasyon nito. Hindi rin daw siya espiya ng alinmang bansa. Sabay pagtitiyak sa mga kababayan na siya'y tunay na Pilipino. Bilang alkalde, wala umano siya natanggap na ulat tungkol sa mga iligal na gawain ng pogo bago ito i-raid. Pero ipinunto niyang lisensyado ito at may opisina ang PAGCOR sa Pogo Compound. At PAGCOR ang may responsibilidad na i-red flag o supilin ang anumang paglabag nito. Sinisika pa naming hinga na pahayag ang PAGCOR kaugnay nito. Tungkulin din daw niya na bigyan ng maayos sa trabaho ang mga kababayan kaya pinayagan ang pagtatayo ng Pogo Hub. Pero nakatayo na ang Pogo Compound bago pa siya naging alkalde noong 2022. Nakalista pa siyang kinatawan ng kumpanya nag-apply ng permit sa munisipyo noong September 2020. Pagpunto ngayon ni Senadora Risa Ontiveros, incorporator siya ng Pogo sa Bamban base sa mga dokumento noong 2019 pa isinumite sa Securities and Exchange Commission o SEC. Gayon din ang Chinese na si Zhang Ruijin at ang Dominican na si Bao Yenglin. Si Zhang na-convict umano noong isang buwan matapos masangkot sa umano'y largest money laundering case sa Singapore, habang si Bao Ying may kinakaharap din umanong mga kaso. Ipatatawag naman ng NAPOLCOM si Mayor Guo bilang bahagi ng proseso ng pagtatanggal sa kaniyang kapangyarihan ng pangangasiwa sa local police para mapag-aralan kung may basehan ang hakbang na ito.